Sa mga nagdaang linggo, biglang naging tampok sa media ang pangalan ng mga diskaya. Sa mga features ni Julius Babaw at Corina Sanchez, ipinakita ang kanilang marangyang pamumuhay. Malalaking bahay, magagarang sasakyan, at higit sa lahat, ang koleksyon ng mga batong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mga jade at kristal na iniuugnay sa feng shui, isang sinaunang paniniwala na hanggang ngayon ay patuloy na humuhubog sa pananaw ng tao tungkol sa swerte at kasaganaan. Ang mga larawang ito ay hindi lamang usapin ng luho. Sa likod nito ay may mas malalim na tanong. Paano naging simbolo ng yaman, kapangyarihan at imahe ang mga batong ito? At paano sila nakaugnay sa politika at lipunan na ating ginagalawan? Upang maunawaan ang halaga ng mga batong ito, kailangan balikan ang pinagbula ng feng shui. Ano nga ba ang ibig sabihin ng feng shui? Ito ay mula sa salitang Chinese term na nangangahulugang hangin at tubig. Ito ay nakaugad sa paniniwala na ang kalikasan ay may daloy ng energy o qi. Kapag maayos ang daloy ng qi, nagdadala ito ng kasaganaan at balance. Kapag napigil, maaari itong magdulot ng suliranin. Ang feng shui ay isang sinaunang tradisyon na nagmula sa China, mahigit 3,000 taon na ang nakakalipas. Sa simula, ito'y ginagamit para hanapin ang tamang lugar ng libingan dahil naniniwala ang mga Chinese na ang kapalaran ng mga descendants ay nakasalalay sa pamamahinga ng kanilang mga ninuno. Kalaunan, tumawak ang gamit ng feng shui mula sa disenyo ng bahay at palasyo hanggang sa buong lungsod. Dito ipinanganak ang konsepto ng qi o energy, ang balance ng yin at yang, at ang 5 elemento, ang wood, fire, earth, metal at water. Sa panahon ng mga emperador, pinayuhan ang mga arkitekto at lider ng mga feng shui masters sa pagtatayo ng mga gusali tulad ng Forbidden City sa Beijing. Sa modernong panahon, ang feng shui ay laganap hindi lamang sa Asia kundi maging sa kanlurang. Ginagamit sa architecture, interior design at personal na pamumuhay. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng balance, kasaganahan, at pagkakaisa ng tao at kalikasan. Sa Pilipinas, lumaganap ang feng shui lalo na sa kalakalan at negosyo. Maraming tindahan ang humihingi ng payo sa mga feng shui masters bago magbukas ng negosyo, at maraming pamilya ang naniniwalang ang tamang ayos ng bahay o opisina ay maaaring magdala ng swerte. Bahagi ng feng shui ang paggamit ng mga bato at kristal bilang tagapagdala ng enerhiya. Ang bawat isa ay may natatanging kahulugan. Pinakamahalaga ang jade, tinaguri ang bato ng mga emperador. Ang pinakamataas na uri nito ay ang imperial jade, maaring mas mahal pa kaysa sa ginto. May mga auction houses sa Hong Kong na umaabot sa daang-daang milyon ang halaga ng isang piraso lamang na jadeite. Para sa mga Chinese, simbolo ito ng pagiging dadisay, kahabaan ng buhay at kayamanan. Ang rose quartz naman ay kinikilala bilang bato ng pag-ibig at pagkakasundo. Kadalasan inilalagay sa mga silid-tulugan. Ang amethyst ay sumisimbolo ng kaliwanagan at proteksyon, ginagamit sa pagninilay at spiritual growth. Samantalang ang citrine ay kilala bilang merchant's stone, itinatabi sa negosyo upang mag-akit ng kita. Hindi lamang espiritual na paniniwala ang dahilan ng mataas na halaga ng mga batong ito. Dahil sa kanilang kagandahan at pambihirang anyo, naging bahagi sila ng pandaigdigang merkado. Sa ganitong kalakaran,
Ang koleksyon ng mamahaling kristal ay hindi lamang pagpapakita ng paniniwala. Ito rin ay malinaw na tanda ng kayamanan. Ang pagkokolekta ng mamahaling bato ay matagal ng kaugnay ng prestige. Sa sinaunang China, tanging mga emperador at matataas na opisyal lamang ang may karapatang gumamit ng jade. Sa modernong panahon, ang mga mayayamang pamilya at negosyante ay patuloy na nagpapakita ng kanilang koleksyon bilang simbolo ng katayuan. Para sa tulad ng mga diskaya, ang pagpapakita ng mga mamahaling kristal ay hindi lamang personal na hilig. Ito rin ay bahagi ng imahe, isang paraan ng pagbuo ng presensya at impluensya. Ang feng shui stones ay nagiging kasangkapan, hindi lamang para sa paniniwala sa swerte, kundi para ipakita sa lipunan ang kanilang kapangyarihan. Sa huli, ang feng shui ay nananatiling salamin ng ating mga pangarap at paniniwala. Para sa ilan, ito'y gabay upang magdala ng swerte at balance. Sa iba, ito'y dekorasyon lamang. Ngunit sa lipunan tulad ng atin, kung saan mahalaga ang imahe at simbolismo, ang mga batong ito ay nagiging higit pa sa pisikal na bagay. Sila'y representasyon ng yaman, impluensya at kapangyarihan. Tsismis man o totoo, nasa atin ang paghusga. Ngunit malinaw na ang feng shui at ang mga batong bumabalot dito ay patuloy na bahagi ng mas malaking kwento. Ang ugnayan ng tao sa kanyang pananampalataya, sa kanyang ambisyon at sa kanyang lipunan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, tsismis o totoo.